sweetness, pagiging sweet nila Sophie at laging masaya yung mga anak ni Chama. May yun na na-miss ko sa kanila. Yung pagiging isang bata na naranasan niya dito sa Pilipina. Yung naging lalo pag bigyan mo sila ng bisikleta, di ba? Tuwang-tuwa sila. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo, mga kababayan ko. Nandito po tayo sa isang coffee shop at isa-celebrate po natin yung Virgin Mary tayo isa-celebrate ngayong araw. So, isa-celebrate po natin yung pagpapabrace po ni Marvin. Ipakita mo yung brace mo, Marvin. Pakita mo yung magandang ngiti mo. Paano mo pag-exalta pag may brace? Paano mag-exalta pag may brace? Magsalita ka pag may brace. Paano ba? Ala, very natural pa rin. Hindi mo na parang gano'n. Walang gano'n. Wala naman, sabi lang nila yun. Pero Ano? sa akin, wala naman. Ba't tayo ka nakanguso ngayon? Nagpa-brace kung kailan umidad. Ano ba problema sa ngipin mo? Di ba lumalabas nga yun nasa taas? Tapos Sungay? Masakit na yung likod ko. Tawang-tawa ako nagpa-brace. Pero Benyon, ikaw kailan ka magpapa-brace? Wala akong hilig sa ganyan. Wala akong hilig sa ganyan. Alam ka hulang sa ganyan? Kasi syempre, concern lang ako na, syempre, papangit yung ipin mo. Papangit daw Benyon yung ipin niya. Ang puhunan natin, di ba, sa negosyo, syempre. yung- Ano? Personalizing personality siya. Ano? Ako talaga wala akong ng contract siya. Lagi nakakaw sa kliyente. Oo, Lagi kumbaga, pleasing person natin kailangan. Hmm. Mag-resign na tayong dalawa, Benyon. Bakit? Eh, syempre, pleasing Nasa likod lang ako, nasa computer lang, sa likod lang ako sa opisina. Di ba ako nakikita? Lagi na siya tulog sa, sa backseat. Kayong laging na frontliners. Oo nga. Frontline. So, palakpakan po natin. Congratulations, Marvin, dahil meron kang bagong ngipin. May bakal. Actually, yung bakal na yun, tira-tira po yun sa construction worker, pinagsama-sama May para... natira tayo spend. May natira, gusto ko. may natira sa, Ito. Lalagay sa may tiyan natira para po. lumit. May natira sa may bahay, doon sa may Batangas, kaya po, Sa kanya. Aray, kung sino naman. yan. Kain po tayo, mayroon tayong cinnamon roll dito. Thank you. Ayun po. So for today's video, medyo maki-cooperate ka. Kailangan matinding kooperasyon ang kailangan mo. O yun. Meron ako itatanong sa'yo. Kasi alam naman po natin na malapit na umuwi ang Matinga family. So, ano ba date yun? Mga isang buwan pa pala. May isang buwan na. Mabilis na yung isang buwan na yun. Anong pwede? Pizza out. Oo, ang isang buwan ay mabilis na. So, may ticket na sila. Inihaanda na yung pag-uwi nila. At may mga bibili na siguro pampasalubong para doon. At alam naman natin na pagka umuwi sila, mamimiss natin sila kasi hindi na natin sila makikita sa video. Kung sa araw-araw natin nakikita sila sa video, baka siguro kapag ka naka-video call natin at saka natin sila makikita. Pero right now, kapag ka umuwi na po sila, yun na, wala na. Hindi natin alam yung kung paano pa tayo makipag-communicate sa kanila. So, uuwi naman po tayo ng masaya sila at ayaw naman natin na maging malungkot at ang paghihiwalay o yung pagsiseparate. Ang maganda wala pa rin problema at may kasiyahan pa din. So, bahala na ang Diyos kung ano ang plano niya sa buhay ng bawat isa. Yun po. So, dito po nagtatapos ang ating video. Hindi ko Ano tatanong mo? Tatanong kayo na. Ang tanong ko, ano ang mga bagay na mamimiss mo sa mga bata? So, sasabihin mo, tsaka kay Chamame. Sa mga bata, Okay, ito, isa-isahin mo yung mga pangalan nila, tapos sabihin mo, ano yung mga... sa isang pangalan. Oo, isa-isahin yung mga pangalan, tapos kung wala ka namang maisip, sabihin mo, wala. Kung wala kang namimiss, wala din. Ang tanong is, ano ang mamimiss mo sa mga bata na yon? Mula kay Sophie hanggang kay Chamame. O, at saka ano yung mga... maaalala mo sa kanila? Uli mo na si Chamame para Oo. may konting... Oo. Ano yung mga maaalala? Una si Sophie. Ano yung mga mamimiss mo sa kanila? Ano yung maaalala mo sa kanila pagka hindi mo na sila nakikita? Yan. Okay, Sophie. Kay Sophie, yung nami-miss ko sa kanya yung pagiging sweet niya lagi. Lagi nakayakap eh. Yun, kay Sophie. Oh. Tapos kay Alima naman, yung laging gutom, yung namiss ko sa kanya yung Parang ikaw. Lagi Yung gutom. parang- Parang ikaw.
yung mamaya na kayo tapusin ko muna. Mamaya na muna Pag Mamaya chance na kayo na mag-usap. Kami na muna bardagulan. O, sige. Pag si Alima naman, yung pag kumakain tayo, pag gutom na gutom, galit na galit si Alima, gusto niya lagi na kumain na kumain. Kumain. Ayaw niya mag-pray, gusto niya gutom na kumain na daw kagad. Gusto niya sunggaban agad yung pagkain. Pagkain. Ayan. Chicken pesto. Toyo. Aking gourmet tuyo. O tapos, ay tuyo ka rin? O sige. Ay, akala ko yun lang in-order mo. Ay, alam Wala ka ba in-order na iba? Wala nang gourmet tuyo. Di ba gourmet tuyo? Isa lang sa akin lang. Isa lang? Same kasi sa iyo, Sige, tapos okay na to. Sige. Di ko nagsa... Akin na lang yan. Tapos Walang siya tanong kasi mo. Akala ko nag-order ka daw ng tuyo. ayun na, umorder. Sinabi ko isa pa. Oo nga, alam naman problema, Belgium. Kasi tatanong kita, Ayun na, cinnamon. miss ko kay Kuya Benji pagdating sa pagkain. Pagdating sa pagkain, Cinnamon, yun lang sabi mo. di ba sabi ko kanina, madam, isang gourmet tuyo at saka... Hindi ko alam na may order. Kung ganyan yung order. Sabi ko. Makikipagbabag. Eh, in-order din yan nung... Umorder din ako. Ganyan din. Oo. Hindi ko alam, hindi ko lang sinabi. Di ko lang Eh, inulit sa akin. Wala namang problema, Sige, okay na tayo Belgium. doon, Okay basta naman tayo tayo doon. doon. Sige. Wala namang... Kumilaw ka. Okay naman. Kalmahin mo yung sarili mo. Okay talaga, Belgium. Walang problema. Kaya na-miss ko kay Alima, yung Napag-uusapan yung naman. kuha nga. Oh, si Si Alima, di ba yung kay Alima. Tapos ako Nakikipagbagbag kay sa Alima, no? pagkain. Kay Kwan sumunod. Misma. Ay, Amir, no? Amir. Kay Amir naman, na-miss ko sa kanya yung pagiging kuha niya, king koy sa lahat ng pagkasama mo. Lagi siyang naka-smile yun. Si Amir. Tapos parang yung pagiging kabataan niya, yung pagiging bata niya lagi na kuha niya lagi niyang ano yun, Alam mo, nakakaamoy ginagawa niya. nakakaamoy lang ng spaghetti. Nakakaamoy, nawawala na siya sa konsentrasyon. Yung ginagawa niya, yung Pwede ka kumain. pagiging bata yun. Tapos Misma naman, siguro na-miss ko kay Misma yung masayahin siyang bata, lalo pag napupunta sa mall, nagpapasyal, namamasyal, lagi siyang nice kay smile, lalo pag pupunta sa mga, ano yung mga, kung ano mga bata, pasyalan. Yun nga nakakaano kasi kay Misma. nung si Misma gustong-gustong pumasyal, hindi nakapasyal dito, no? Lagi siya excited ang mukha ni Misma, yung kala excited. O paglilibot. Tapos pangalawa naman, sumunod naman si Bibian. Si Bibian yung parang na-adapt niya yung pagiging Pilipino. Yun ang gusto kay Bibian, yung marunong siya makisama kay Bibian, makisama siya sa mga kapwa Pilipino. Tapos yun, marunong siya makisama, makibarkada, tapos nag-adjust siya kung ano yung nag-adjust siya. Pag di ba gusto niya football, wala siyang football, basketball siya, nag-adjust siya kung yung mga kasama sa basketball, nag-basketball na rin siya. Yung marunong yun na miss ko kay Bibian. Tapos yun, at kay Chami naman, yung makuwelas Chami, nakamiss kay Chami, yung wala tayong negative ngayon na puro tayo positive. Yung kay Chami, yung kay Chami, yung pag binigyan mo siya aming pagkain o pera, tapos lagi siya naka-smile, lagi siyang masayahin. Yung di mo na kailangan siya sabihan ng video na gagawin mo kasi alam na niya gagawin niya sa video. Pag nakatutok yung camera, talagang sisigaw siya, magtatawag sa mga tao doon sa loob ng restaurant. Yun nakakamiss ka. I-entertain ka niyo. I-entertain ka rin siya, mami. Yun nakakamiss sa kanya. Yung laging naka-smile siya pag minsan pag kumakain tayo, yung moody siya, yung kala mo siya may galit. Hindi, pag nagtutok na yung camera, alam niya gagawin, bili na kayo nito, presyong divisoria, mga suki, kahit sa buong restaurant, kahit nakakahiya, yung ginagawa niya, pero marami siyang napapasayang tao na nanonood sa kanya. Na parang yung mukha niya napaka-inosente, na kaya niya siguro siya nagustuhan ng mga tao kasi doon nga sa ugali niya sa mukha pa lang niya, kuha siya, malapit siya sa camera, yung sa camera siya na nagustuhan kagad ng mga tao kasi nga sa pagiging kuha niya, pagiging mabait. Simple. Yun. Tapos hindi nanghihingi. Hindi nanghihingi yun. Yun siguro nagustuhan ng mga Tapos tao. kung ano ibigay mo, masaya siya. Oo. Ano? Yun ang nagustuhan ko. Ano pa mga tanong mo nga? Ano yung, yun na, yung mamimiss, saka ano yung hindi makakalimutang ginawa nila. Kalimutan na gawin. Yung si Cham, hindi ko makalimutan yung pagluluto. Papuntahin tayo, tapos punta kayo dito, kumain kayo dito, nagluluto ako yun, hindi ko makakalimutan yun. Yung pagluluto niya ng pagkain para sa atin, tatawagin tayo, nagluto daw siya, dito daw kumain sa bahay niya. Ayun. Sina Sophie. Makakalimutan ko na Sophie, yung pagiging sweet ni na Sophie at laging masayahan yung mga anak ni Chama. Yun ang na-miss ko sa kanila.
yung pagiging yung pagiging isang bata na naranasan niya dito sa Pilipinas, yung naging lalo pag binibigyan mo sila ng bisikleta, di ba? Hela. Tuwang-tuwa sila. Mm. Tapos siyempre yung mga bata, di natin siya pwedeng bigyan ng motor kasi di ba gusto nila yung motor, motorbike, di pa pwede sila kasi bata pa sila. Kasi yun ang pangarap nila eh. Kasi si Bibian, pangarap na magkaroon ng kotse. Kasi hindi na yung kotse na piling turuan si Bibian mag-aral, magmaneho pag malaki na. Yun, parang isa rin yun na sana natutusi sana siya kung dito sana siya nag-stay. Kaso nga lang, may mga panahon talaga na sabi nga nung kabilang channel, everything is changes. Kahit anong gawin mo natin, talaga nagbabago talaga sa mundo. May pagbabago talaga. Kahit ayaw mo ng pagbabago, makakaroon pa rin ng pagbabago. Ayun. Sa akin, maalala ko sa mga bata. Si Sophie, maalala ko yung pagka dumarating ako, niyayakap ako niyan. Yun, isa pa rin maalala ko, tsaka yun yung maalala ko. Pagdating ko, lagi siyang nakayakap at tsaka nakalik. Si Alima naman, ang maalala ko kay Alima, tsaka mamimiss ko, yung sa school nila, pagka merong competition, talagang pinagbubuti niya. Lalo sa sayaw, yun. Tapos syempre yung pagiging sweet din si Alima. Tapos kay Amir, ang maaalala ko kay Amir, yung pagiging ano niya sa akin. Kasi madalas yan kapag may kailangan or magme-message siya sa akin. Pero ang paghingi niya ay hindi yung hihingi ng direkta. Sasabihin kung pwede ba. O yun, pwede ba? Yun lang, ganun siya lagi. Hindi siya yung manghihingi na gusto ko ng ganito, pengi ako ng ganyan. Hindi. Ang sasabihin niya sa akin, pwede bang ganito? Yun, tsaka sweet yung mga anak niya, mami. Tapos si Misma, ang miss ko kay Misma, yung lagi naka-smile. Tapos, hindi yung ang mga bata niya kasi bata pa, hindi naman pagtanim ng sama ng loob. Kahit minsan pa, pag pinagalitan ko, hindi sila sumasagot, tsaka hindi sila yung magdadamdam. Kalalo sila Misma, pagka napapagalitan ko, kumbaga kaya ina-accept nila, alam nila pagkakamali. At tsaka parang sa kanila, kapag ka matanda, dapat hindi mo sasagot-sagutin, ganun. Tapos, kay Bibian, maaalala ko, at siguro mamimiss ko. Maalala ko kay Bibian yung pag nag-message sa akin yan. Kasi napaka-sweet ni Bibian. Sa lahat magkakapatid yan na nagme-message sa akin, sasabihin, Daddy, kumain ka na? Daddy, nasaan ka? Tagalog yun minsan English. Sabihin, Daddy, kumain ka na? Ano kinain mo? Nasaan ka? Yun yung lagi niyang sa akin, message. And then, isa lang siya mabinula? Bakit ayaw? Ayaw? Ayun. Tapos, pag kay Bibian, pagka nag-message sa akin yan, sasabihin pa niya ay mag-iingat ka palagi. Sabi niya, mag-iingat ka palagi. At saka yung isang bagay na sinabi niya sa akin na hindi ko talaga makakalimutan niya, sabi niya, Daddy, mahal kita hindi dahil sa pera mo, hindi dahil sa lahat ng bagay na binibigay mo sa akin. No? Mahal kita dahil ikaw yung tumayong tatay sa aming mga magkakapatid. So, yon yung maaalala ko lagi sa kanila. Ganun. Kahit siya mame, ang maaalala ko yung kasimplihan at bukod sa masiyahin, ang naging problema kasi dyan yung masyadong maramdamin sensitive. Sensitive siya sa mga nangyayari sa paligid, ganyan. Pero ang hindi ko makakalimutan sa kanya dito sa Pilipinas sa ginawa niya. Yung bago siya dito, yung humiga siya sa may grocery store. Tapos pagkayari doon daw siya matutulog kasi naka-aircon. Aircon daw yung grocery store dito. Yung bago siya dito. At saka yung parang pagiging parang inosente niya, inosente nga nung dumating siya dito hanggang sa magbago na yung lahat. Hanggang sa natuto na siya sa social media, na nasasaktan na siya, ganyan.
Yan yung mga yung mga nangyari sa buhay niya dito eh. Pero syempre, ang mamimiss natin kay Chamame is yung pagsasayaw niya, yung pagkanta niya, at lalo na yung pagkanta ng buong pamilya. So, yon. Hindi man siguro sa ngayon nakikita natin ang reason bakit sila uuwi. O hindi natin sa ngayon hindi natin alam kung ano yung dahilan ng Lord kung bakit sila ay uuwi na. Siguro in the future malalaman natin kung bakit nangyayari yung mga ito. So right now malungkot, pero ang maganda dito ay walang problema na yung pag-alis nila ay walang samaan ng loob. So yung may kalungkutan dahil aalis na sila, pero hindi naman mawawala sa puso natin na meron tayong isang pamilya na minahal at dinala sa Pilipinas. So yun po yung minahal natin sa pamilyang ito. Yung marami nagmahal sa pamilyang ito at maraming Pilipino ang sumubaybay sa istorya ng Matinga family. So alis man sila, naway hindi pa ito yung huli na makikita natin sila dito sa Pilipinas. Sana dumating time na maka-video call natin or magkaroon ng update sa kanila para at least malaman natin na okay sila sa bansa kung saan sila babalik. So, yun po mga amigo. Thank you so much po at maraming salamat sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pagtutok sa ating channel. At muli po, laging tatandaan na mahal po kayo ni Kuya Raul. Mahal po kayo ng Francisco family at mahal po kayo ng Matinga family. Thank you so much po mga amigo at God bless.